in 2007 during the campaign. Alam niyo naman po kami, maki-environment. Si Kuya Jess, puro agriculture yan. So, kaya green. Green din kasi may practical purpose siya. Pag tayo nagtabi-tabi, marami tayo, mas visible yung green. Yung green. Ako po ay may flag din siya. Kasi the ultimate symbol of our national spirit is the Philippine flag. Pag nakikita ng mga ibang constituents, parang na-stand attention sila. Ano yun? Sarili nyo na yung creativity o sariling choice? Opo, yung green. Opo. Yung pangalan ko, ang hirap ispellingin. Jonah. Jonah. May H. Kaya, minsan tawag sila sa akin, Joanne, Joanne. Kaya nilagay ko rin po siya. Buti ngayon, automated election, check na lang tayo, hindi na may mahirapan spelling. I've been wearing this since 2007. Palit-palit lang po siya para magkaroon din tayo ng, pag nakita siya, ay, si Board Member Jonathan. I would admit, gusto kong ma-identify siya, ako, sa ganitong kasuotan. At saka, advocate po ako ng climate change. Grabe ang ano natin. I mean, some 2 years prior, nobody's listening to us. Pero ngayon, nakikita na nila. Resulta. Kasama po ako sa pool of trainers ng Provincial Board Members League of the Philippines sa climate change. And we go from one province, one city to another to promote our advocacy towards climate change. At yan po, hindi ko nabanggit Ate Mir kanina. Katikatero ako, talagang. Ano po? Katikatero. Yung kasama, gusto ko, makasali ako sa mga significant na mga grupo. Kaya ako po ay kapitan, Secretary General po ako ng national level ng Liga ng mga Barangay. Marami po akong nadalang projects dito sa atin na nabinipisyuhan po yung mga barangay natin. Sa ngayon po, bilang board member, ako naman ang presidente ng mga board members sa buong Luzon. Parang si Mayor Opo, siya naman ang presidente ng mga mayors sa buong Luzon. Laki pong bagay kasi nagiging aware tayo on what is happening at the national level. In fact, katatapos lang po namin ng Luzon Island Convention sa Tagaytay, mga board members. At ako po yung naging convener noon. Medyo maganda naman yung resulta. Okay. Bukal, salamat sa pagkakataon na ibahagi nyo ngayon sa pagsagot sa mga katanungan namin at tanong ng ating mga manonood. At maraming salamat sa time na ibinigay nyo. Sa ngayon po, mensahe nyo na para sa ating mga manonood. Una po sa inyo, Ate Mir, sa front seat at saka sa CNTV. Maraming salamat po sa pagbibigay mo ng panahon na marinig tayo at mapanood ng ating mga kababayan. Salamat din, Ate Mir, sa mga questions mo. Nakakatuwa yung mga questions mo. At least, yung questions po ni Ate Mir, hindi siya mga loaded questions, talaga straightforward lang siya. At pagka ganun po kasi napakasarap sagutin. Sa atin po mga kababayan, ako po ay naging public servant na for the last 15 years, 15 taon, hanggang next year po ay 16 years. At yan po ay halos mahigit 1/3 ng aking buhay na devote na po sa public service. At lagi ko pong tinatandaan ang tinuro sa akin ng aking ama, si Kuya Jess Pimentel, sa lahat ng decision-making process sa pamahalaan. Alam ko po na mahirap ma-please lahat ng tao, lahat ng mamamayan, lahat ng mga kritiko sa mga ginagawa namin sa pamahalaan. Ang tanging tinatandaan ko po, ang bilin ni aking ama, Kuya Jess Pimentel, always think of the greater good for the greater number of your constituents. Lagi pong iisipin ang higit na kabutihan ng higit na nakararaming mga kababayan. At yan po ang aking prinsipyong tinitindigan dito po sa aking paglilingkod sa ating bayan. Maaaring marami po ang hindi nakakagusto sa mga ginagawa po natin, lalo na pag tayo po ay nagiging biktima ng mga political intrigues na ibinabato po sa atin. Sana po ay maging
mapanuri tayo, mga kababayan, sa mga naririnig po natin. Lalo't higit yung paninira po sa ating mga public official, hindi lamang po sa akin. Ang aking pong tanggapan, laging bukas po sa inyo. Ang aking pong tanggapan, laging may tao. Maaaring kaisa-isang tanggapan sa Sangguniang Panlalawigan offices sa 3rd floor na laging nandoon po ang inyong board member. Sana po ay yung aking mga naipasa at naipanukalang mga legislation, mga ordinances and resolutions ay kahit papaano maging significant at maging meaningful sa ating mga kababayan. Nais ko pong ibalita, samantalahin na nagkaroon na po tayo ng extension ng amnesty sa real property tax simulang October 1 hanggang December 31, 2009. Kasabay po nito ang pagdideklara ng discount sa real property tax sa mga prompt payment para dun sa mga hindi naman delinquenteng real property tax dito po sa ating lalawigan. Yun lamang po, muli mula sa aking pamilya, kay Bembem, aking pong asawa, sa aking 3 anak, kay Jep, kay Jempoy, at saka kay Jack, sa aking pong ina, magulang, si Ate Puring Pimentel, sa aking kapatid na rin, si Jay at saka si Sonia at ang kanilang anak si Jessie. Pinaabot ko po sa inyo ang aking pasasalamat sa lahat ng mga suportang natanggap ko po buhat sa inyo. Ganon din ang aking pagbati ng maligayang Pasko at sana ang taong 2010 maghatid sa atin ng mas mabunga, mas makabuluhan at mas masayang taon para sa ating pamilya. Muli, ito po si Board Member Jonah Pimentel, always working for valiant governance. Maraming salamat po. Mga kaibigan, muli po ninyong nakilala ang isa na naman pong ipinag-feature natin dito sa ating programang Francit, si Senior Board Member Jonah Pimentel, sa kanyang pamilya, sa mga issues na ibinabato sa kanya at sa mga plano pa niya sa larangan ng politika. Si Mirna De Lejero po ito muling nag-aanyaya bukas. Sino na naman po ang ating mga kapanayam dito po sa ating programang Francit. Maraming salamat po sa inyong panonood.